Disclaimer. The conviction in the Bible's authority, and the key tenets of Christianity, serve as the foundation for these views, opinions, and material, which are expressed from a globally recognized and accepted core Christian perspective. Any allusions to other faiths, spiritual traditions, or belief systems, are meant to politely address and, when required, correct viewpoints or teachings that are thought to be in conflict with, and incorrect with biblical truth, rather than to insult or disparage. The goal is to defend the authentic gospel of Jesus Christ, the correct teaching of the Holy Bible, its proper interpretation and application, and to provide clarity to matters of faith, not to offend religion, people, beliefs, or cultures. All viewers are urged to approach this content with an open, impartial mind and way of thinking, with discernment and humility, and to seek the truth, while showing love and respect for others. It is highly recommended that everyone read their own Bible, study it, and search for the truth on their own, with the assistance of the internet, search engine and artificial intelligence like Google and ChatGPT. Nais mo bang malaman kung ano ang pinakakatanggap-tanggap na pusod ng mga pangunahing doktrinang Kristiyano, o sa wikang Ingles, the core Christian doctrine, na dapat pinaniniwalaan at sinasandigan ng tunay na mga mananampalatayang Kristiyano? Kung ikaw ay dumadalo sa isang simbahan, o kasapi sa isang relihiyon, at kung ang mga mababanggit dito ay hindi kabilang sa kanilang katuruan, doktrina, o paniniwala, ikaw ay naliligaw ng landas, mali ang relihiyong iyong kinabibilangan, at kinakailangan mong lisanin agad ang iyong dinadaluhang sekta. Narito ang ilan sa mga pangunahing, basic core Christian doctrine, na sinusuportahan ng mga talata sa Biblia, na dapat ay mga katuruang inyong pinaniniwalaan, sinasandigan, iniingatan, pinoprotektahan at pinagtatanggol. Unang pangunahing doktrina, ang pagkilala sa presensya ng Trinidad, ang tinutukoy na tatlong persona ng Diyos. Malinaw na pinapahiwatig ng Biblia ang presensya nito, bagamat hindi ninyo eksaktong makikita ang salitang Trinidad sa Biblia, pero ang konsepto nito ay maliwanag ninyong makikita. Kung marunong lang sana kayong umunawa o umintindi sa tinatawag na konsepto. Narito ang ilang mga talata sa Biblia kung saan nyo makikita ang presensya ng Trinidad, at kayo na po mismo ang magbasa at magsuri nito. Sa aklat ng Genesis 1 verse 26, Matthew 28 verse 19, John 1 verse 1, 2 Corinthians 13 verse 14, 1 John 5 verse 7, John 10 verse 30, Isaiah 9 verse 6 at marami pang iba. Ang sabi ng iba, kung kikilalanin nila na may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, lumalabas na ang sumatotal nito ay mayroong tatlong Diyos, na kung saan sumasalungat ito, di umano, sa mga talata sa aklat ng Deuteronomy 6. Verse 4 at Isaiah 44 verse 6. Bakit niyo pilit na pinapareho ang pagbibilang ng tulad sa mga tao, ang tatlong persona ng Diyos? Para sa inyo, ang 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Ano ang sinasabi ng Isaiah 55 verses 8 to 9? Sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi ninyong mga pag-isip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat, kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan, ay higit na mataas, kaysa, sa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-isip, kaysa, sa inyong mga pag-isip. Kung ganon, hindi ninyo dapat kinokontra ang Diyos kung paano man niya pinapahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang tatlong persona. Kung mayroon kayong sentido komon, mayroon bang Diyos Ama, kung walang Diyos Anak? Ang pagkakaroon ng pananalig at pananampalataya sa Diyos ang inyong kailangan, upang maunawaan at maintindihan ninyo ang misteryong bumabalot sa Trinidad. Yung mga kumukontra sa Trinidad, dahil hindi naman daw nila nakikita ang salitang ito sa Biblia, narito naman ang aking tanong sa inyo. Yun bang eksaktong pangalan ng tagapagtaguyod, tagapagtatag, o ang founder ng relihiyon na inyong kinabibilangan, ay makikita rin ba niyo sila sa Biblia? Kung ang sagot ninyo ay oo, maaari ba ninyong sabihin sa akin kung saang talata sa Biblia ito matatagpuan? Huwag kayong magbibigay ng inyong personal interpretation at application sa mga talata sa Biblia,
upang inyo lamang palabasin na tumutukoy na ito sa inyong religion founder. Katulad ng Diumano, ang magmumula daw sa silangan, ang ibong mandaragit, at ang anghel, na tumutukoy na daw ito sa kanilang pinuno. Pero ang katotohanan, ay isa siyang bulaan, mapanlinlang, sinungaling at manloloko ng mga inosenteng tao na walang alam sa Biblia. Kapani-paniwala bang, Diumano, ay tinataglang ng Diyos ang kanyang relihiyon o simbahan noon lang daw year 1914? Totoo bang nag-umpisa pa lang na may maligtas ng taon na yan? Kung totoo ito, ang mga apostoles ni Jesus, sina Abraham, Moses, Enoch at iba pa, ay hindi ligtas. Kayong mga miyembro ng kultong relihiyon na ito, napag-isip-isip na ninyo ba ito? Sa kasamaang palad, ay marami din namang mga tanga at uto-uto ang napaniwala dito, dahil sa wala rin naman kasi silang alam sa mga lehitimong salita ng Diyos. Pinagsamantalahan ng kultong ito ang kanilang kawalan, o kakulangan sa kaalaman sa salita ng Diyos, kung kaya't napakadali nilang kumbinsihin, o akitin na umanib, at maniwala sa kanilang doktrina na lumalapastangan kay Jesus. Siya nga pala, nais kong ipagbigay alam sa inyo, na ang ngalan ni Jesus ay inyong makikitang nakasulat sa Biblia. Pero yung ngalan ng inyong pinuno na lumikha ng inyong relihiyon, ay kailanman, hindi niyo matatagpuan sa Biblia. Kaya dito pa lang, ay mag-isip-isip na kayo. Sino ba talaga ang dapat ninyong pinapaniwalaan? Yun bang ang ngalan ay nakatala sa Biblia, o yung peking sugo o propeta? Pangalawang pangunahing doktrina, ang pagka-Diyos at ang pagkatao ni Hesukristo. May mga relihiyon sa mundo, na pilit na pinangangalandakan na si Jesus, Diumano, ay isang tao lang daw, at hindi Diyos, ayon sa mga talata sa Biblia, na special nilang isa-isang pinipili at ginagamit upang ipagsigawan sa buong mundo na si Jesus ay tao lang. Ang tawag po dito ay cherry picking of Bible verses. Ito ang piling-piling mga talata sa Biblia upang kanilang mapatunayan at masuportahan lamang ang kanilang baluktot at hindi katanggap-tanggap na doktrina. At hindi na nila binibigyan pa ng pansin o atensyon ang iba pang mga talata na nagpapahayag din naman na si Jesus ay Diyos. Napakalinaw ng kanilang mga paningin sa mga talatang nagpapahayag na tao lang si Jesus. Ngunit, bigla silang nabubulag o lumalabo ang kanilang paningin kapag mayroon din namang mga talatang nagpapahayag na Diyos si Kristo. Kung atin lamang gagamitin ang ating neutral at open-minded na pangunawa, isip, at sentido komon, kung mayroong mga talata sa Biblia na nagpapahayag na tao, at Diyos, si Jesus, kung ganun, dalawa ang personang tinataglay ni Jesus. Ito ay matibay at malakas na katibayan, na sumusuporta sa katuruan ng Biblia na si Jesus ay Diyos, na nagkatawang tao. Narito ang ilan lamang sa mga talatang nagpapahayag na si Jesus ay Diyos, at kayo na mismo ang magbasa at magsuri nito sa inyong Biblia. Sa aklat ng Juan 1, talata 1 hanggang 3, 14, 18. Kolosas 2, talata 9. Hebreo 1, talata 8. Juan 6, talata 35. Juan 14, talata 6. Juan 8, talata 56 hanggang 59. Filipos 2, talata 5 hanggang 11. Kolosas 1, talata 15 hanggang 20. Juan 10, talata 25 hanggang 33. Tito 2, talata 13. Roma 10, talata 5. Ikalawang Pedro 1, talata 1. Unang Juan 5, talata 20. Judas 1, talata 4. At marami pang iba. Sa inyong mga kumukontra sa pagkakatawang tao ng Diyos, sa katauhan ni Hesukristo, kayo ang siyang tinuturing o tinatawag na mga mandaraya at antikristo, ayon sa pinapahayag ng mga talata sa Biblia, na inyong matatagpuan sa Unang Juan 4, talata 2 hanggang 3. Unang Juan 2, talata 18 at 22. Ikalawang Juan 1, talata 7. Sa mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, at kung para sa inyo ay tao lang siya, ayon sa pagdikta sa inyo ng inyong ministro, na itanong at nasagot na ba niyo ito sa inyong sarili, ang mga katanungang kung siya ay tao lang. Paano siya nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Paano siya bumuhay ng mga patay? Paano siya nagpagaling ng mga may sakit? Paano siya nakagawa ng iba't ibang mga himala? Paano siya namatay, muling nabuhay, at umakyat sa langit? Magagawa ba ang mga ito ng isang ordinaryong tao lang? Magagawa rin ba ito ng tagapagtatag or founder ng inyong relihiyon? Pakisagot lang po ninyo ang mga katanungang ito. Kung hindi ninyo kayang masagot ang mga ito, panahon na para sa inyo ang mag-isip-isip na mabuti, oras na, para tumiwalag o lisanin nyo ang kultong relihiyon na bumibihag sa inyo, na magtutulak sa inyo sa nag-aapoy na impyerno. Pangatlong pangunahing doktrina, ang tunay na kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng biyaya mula sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang mga talatang sumusuporta rito, ay malinaw at maliwanag ninyong mababasa sa aklat ng Efeso 2, talata 8 hanggang 9, at sa Tito 3, talata 5. Kung ganun, yung mga katuruan na, Diumano, ay dapat kayong mag-join o manib sa kanilang relihiyon, o pumasok sa loob ng kanilang simbahan, o gumawa ng mga mabubuting bagay sa ating kapwa, upang makamtan ang kaligtasan.
ay isang napakalaking kasinungalingan at panlilinlang. Kung ganito ang inyong paniniwala, ayon sa pagdidikta sa inyo ng inyong ministro, mangyaring magbasa at magsuri kayong mabuti sa mga naunang talata na aking binanggit kanina upang kayo ay makapagmuni-muni sa inyong baluktot na katuruan o doktrina, na sa kasamaang palad ay inyo namang pinaniwalaan. Pang-apat na pangunahing doktrina, ang kapangyarihan at otoridad ng banal na kasulatan o ng Biblia lamang. Ang Biblia ay ang siyang tanging pinagmumulan ng banal na paghahayag at ang huling otoridad sa mga bagay ng pananampalataya at pagsasanay. Itinatakwil nito ang anumang iba pang otoridad na hindi nagkakamali, maliban sa Biblia, kabilang ang tradisyon, mga konseho ng simbahan, o personal na paghahayag, dahil ang mga ito ay itinuturing na napapailalim sa otoridad ng kasulatan. Ang lahat ng iba pang mga otoridad ay nakikita na nagmula o nasa ilalim ng otoridad ng banal na kasulatan, at maaaring mabago kung sila ay sumasalungat sa mga turo ng Biblia. Ang pinakapunto nito ay tanging ang Biblia lamang, at wala ng iba pang aklat, ang may kapangyarihan o otoridad na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. May mga relihiyon sa mundo na maliban pa sa Biblia, ay mayroon pa silang ibang aklat na pinagmumulan o pinanggagalingan ng kanilang mga katuruan at paniniwala, na hindi naman sinasang-ayunan ng Biblia. Narito ang ilang mga talata sa Biblia na nagbibigay ng paalala at babala laban sa pagkilala sa tanging otoridad lamang ng Biblia. Sa aklat ng 2 Timoteo 3, talata 16 hanggang 17, 2 Pedro 1, talata 20 hanggang 21, Deuteronomio 4, talata 2, at Pahayag 22, talata 18 hanggang 19. Pang-anim na pangunahing doktrina, ang tiyak na pagbabalik ni Jesus sa mundo. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang namatay, ang muling nabuhay, at ang umakyat sa langit, ay muling papanaog sa lupa mula sa langit. Ang mga ganitong bagay ay hindi nagagawa ng isang tao lamang, kundi ng isang Diyos. Basahin at suriin natin ang mga talata sa Biblia na nagpapahayag ng pagbabalik ni Jesus sa lupa. Sa aklat ng Mga Gawa 1, talata 11, at Pahayag 22, talata 12. Pang-pitong pangunahing doktrina, ang pagbibigay ng kaloob para sa Diyos ay walang tinakdang bilang ng porsyento. Bagamat ang ika-10, ang pagbibigay ng ika-10 bahagi ng kita ng isang tao, ay isang kaugaliang binanggit sa Lumang Tipan, ngunit, sa Bagong Tipan, ay hindi tahasang nag-uutos dito, bagkus, ay higit na nakatuon, sa diwa ng bukas palad. At masayang puso na pagbibigay, udyok ng pagmamahal sa Diyos, at sa pagnanais na pagpalain ng iba, at suportahan ang mga gawain ng simbahan. Ang diin, ay ang pagbibigay o pagkakaloob ayon sa kakayahan ng isang tao, at nang may pusong nagagalak, at hindi sa isang tiyak o tinakdang bilang ng porsyento o tuntunin. Ang isang tunay na nagmamahal sa Diyos, at may angking kagalakan sa pagkakaloob, ay maaaring magbigay para sa mga gawain, para sa Diyos, ng 10%, or, ng mababa, o higit pa sa 10%, depende sa kung anuman ang kakayahan ng nagbibigay. Hindi dapat sa pilitan ang pagkakaloob, hindi dapat dinidiktahan ang mga tao na magkaloob ng labag sa kanilang kagustuhan. Higit na tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso, at hindi yung halaga ng pera na binibigay mo para sa Kanya. Kung inyong iisipin, hindi kailangan ng Diyos ang inyong pera. Ang inyong ministro, pastor, or preacher ang nangangailangan yan, hindi ang Diyos. Naisip niyo ba yan? Kung ang inyong relihiyon ay pinipilit kayong magbigay ng inyong ika-10, gamit nila ang mga talata mula sa Lumang Tipan, at hindi nila pinapansin ang mga talata tungkol sa pagkakaloob na matatagpuan sa Bagong Tipan, huwag na kayong magdalawang isip panalisanin nyo ang inyong kinabibilangang relihiyon, dahil sa kanilang mali, at mapanlinlang na katuruan, at pangangaral patungkol sa pagkakaloob. Basahin at suriin nating mabuti ang mga sumusunod na talata. Sa aklat ng Mateo 23, talata 23, Lukas 6, talata 38, Unang Timoteo 6, talata 17 hanggang 18, Ikalawang Korinto 9, talata 7. Pangwalong pangunahing doktrina, ang pamumuno, pamamahala, o ang pagpapastor sa isang kongregasyon ay iniatang lamang sa mga kalalakihan, at hindi sa kababaihan. Marami sa mga kongregasyon sa ngayon ang pinamumunuan, pinamamahalaan o pinapastoran ng isang babae, imbes na ng isang lalaki. Ito po ay salungat sa katuruan ng Biblia. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa aklat ng Unang Timoteo 2, talata 12, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang tumahimik. Maliban pa sa talatang ito, ang batayan kung bakit hindi dapat ang isang babae ang nagpapastor sa isang kongregasyon, ay dahil sa tinatawag na, ang normal na pattern ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Efeso 5, talata 22 hanggang 33? Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa talatang ito, malinaw at maliwanag na pinapahayag, na ang lalaki ang siyang ulo sa mag-asawa. Kung ganun, papaano magpapasakop ang isang babae sa kanyang asawang lalaki,
kung ang babae mismo ang pastora ng kanyang asawa. Practically, halatang may mali sa ganitong sitwasyon, napansin niyo ba? Ang pangalawang batayan ay nakabase sa kung paano nilikha ng Diyos ang mundong ito. Unang nilikha ng Diyos si Adan, at sumunod si Eva, na hinugot lamang siya mula sa tadyang ni Adan upang maging kanyang katuwang. Sa aklat ng Genesis 2, talata 21 hanggang 23, ay ating mababasa mula sa mga talatang ito kung paano nilikha ng Diyos si Eva. Ang pangatlong batayan ay ang pagiging ulo ni Kristo ng mga mananampalataya, tulad ng pagiging ulo ng lalaki sa kanyang asawa. Ito ang pinapahayag sa aklat ng Efeso 5, talata 23 hanggang 24. Maaaring marami sa inyo ang sasalungat dito, at sasabihin niyong, hindi ba pwede mangaral ang isang babae? Ang pangangaral at pagtuturo ng mga kababaihan, ng salita ng Diyos, ay maaari nilang gawin kung ito ay kanilang ginagawa sa kapulungan ng kanilang mga kapwa babae, o ng mga bata, pero hindi sa mga kalalakihan. Malaking insulto sa Diyos na pinapangaralan ng isang babae, ang isang lalaki, dahil hindi naman ang babae ang una niyang nilikha, at hindi rin ang babae ang ulo sa mag-asawa, kundi ang lalaki. Ang mga pangunahing Kristiyanong doktrina na pinahayag dito, ay ang siyang mayorya, nakatanggap-tanggap lamang ng mga tunay na Kristiyano sa buong mundo. Ito ang siyang magiging gabay at patnubay niyo sa paghahanap ng isang tunay na Christian church. Iwasan inyo ang anumang church na hindi sumusunod o hindi naniniwala sa mga pangunahing Kristiyanong doktrinang ito. Kung ang katuruan o paniniwala sa inyong kinabibilangang relihiyon ay kumukontra o sumasalungat sa mga nabanggit ko dito, mangyaring sana, ay magkaroon kayo ng sapat na oras o panahon na magsuri, magsaliksik, at mag-aral na mabuti sa salita ng Diyos, at maging ganap na bukas nawa, ang inyong pangunawa, pag-isip at puso, at nakahandang tumanggap ng katotohanan at katuwiran sa inyong malalaman o matutuklasan. Magsaliksik kayo sa katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Juan 8, talata 32. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.